Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, bago tayo magpatuloy sa tulong dagdag kaalaman, we would like to thank the President and Vice President of the New Financial and Clinical Management na si Alan at Amabel De Leon and the entire team for inviting us during their Christmas celebration at Ontario Airport Hotel noong last December 2. Oo. It was indeed a meaningful Christmas celebration at saka honored po talaga kami dalawa ni Sir Vic na maging parte ng kanilang celebration. Merry Christmas at Blessed Christmas mo sa inyong lahat. At hindi lang po kilang Amabel, yung kumpanya nila, sa lahat po na nakikinig at nanonood ng programang ito ngayon pa lang po, pinabati na po namin kayo na Merry and Blessed Christmas. Alam nyo, naramdaman po namin yung warm welcome ng inyong pamilya at kumpanya, kaya maraming salamat. So makikita nyo dyan sa mga pictures na pinapakita namin ngayon kung gaano po ka-joyful ang kanilang celebration. Thank you rin po and shout out kay Miss Florence Nasino, kay Busa Mabena, Oliver Alimares, kasi Oliver, di ba? Si Ivy, Wilson Aguinaldo at a lot of team members ng DENU at saka guests who made us feel welcome in that celebration. Okay, tuloy po natin ang ating usapan, okay? Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mabawasan, maiwasan, maibsan ang ating pag-worry. Review lang natin ang konti. Okay, number 1, know what is worry. Yan, pinag-usapan na po natin, ano ba'y worry? Number 2, Yan, number 2 naman, accept that you worry. tanggapin mo kasi hindi ka gagaling pag di mo tinanggap na may sakit ka. Number 3, 3, determine what makes you worry. alamin mo kung pwede isulat mo. Baka pag sinulat mo, wala naman pala. Okay? Number 4. Remember, Number you 4. cannot tame what you cannot name. Yes, diba? tama. Yung Number 4 tayo. Number 4, know the realities about worry. Pinag-usapan po natin reality sa tunay po hindi po maganda sa ating buhay ang worry. Kaya talagang dapat nating iwasan. At ang susunod na 3 steps ay sigurado naming makakatulong sa inyo na mawala ang worries dahil ito ay galing sa Diyos. Makinig po kayo mabuti ha. Diba? I-share po namin susunod na tips. Hindi po kami gumawa nito. Yes. Ito po ay natutunan namin sa Diyos. At kapag galing sa Diyos, siguradong effective. Tama? Correct. So kaya makinig po kayo mabuti. Ito po ang utos ng Diyos, how to fight worry. Yan. Galing po yan sa Philippians 4, verse 6 to 7. Sabi niya, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Siguro po, ang ganda, no? So, meron po 3 bagay ang gusto po namin i-share sa inyo dito po sa inutos ng Diyos. Para mas maliwanag, isa-isahin po natin yung mga dapat nating gawin para maiwasan mag-worry. And step number 5, Ano yun? don't worry about anything. Siguro tanong nila, Sir, pwede hindi mag-worry about anything? Ito lang po, sagot ko, pwede. Bakit? Diyos po ang nagsabi. Correct. Pag sinabi ng Diyos, totoo, tama. At pag sinabi ng Diyos na pwedeng hindi mag-worry, pag naniwala ka, pwede talagang hindi mag-worry. Oo. Kaya nga po, ang suggestion ko pag ikaw ay nag-worry na, stop. Tumigil kang mag-worry. At ang sabi kasi ng Diyos, don't worry. Pero malamang sasabihin nila, naku, ang hirap tumigil Ito pa mag-worry. Medyo totoo yan, di ba? Mahirap talaga. Pero itong utos ng Diyos at dapat tayong sumunod sa Kanya. So, inutos ng Diyos, gawin po natin. Makikita mo, uy, hindi po yan. Pwede po yan. Oo, ito nga sabi ni Corrie ten Boom, worry does not empty tomorrow of its sorrow. Yes. It empties today of its strength. Yung po ang problema ng worry. Pag nag-worry ka, hindi ibig sabihin wala ka ng problema bukas. May problema ka pa rin bukas. Ang problema mo, sinira mo yung araw mo ngayon. Natanggal lahat ang lakas mo. Kaya bukas, wala kang Wala panlaban. na, Talagang oo. talo ka na. At saka para nga daw humintong mag-worry, kailangan daw maintindihan ng principle of substitution. Ayan, ito po yung napakaganda pong technique on how to stop worry. Sabi ko siya, Sir, paano ko mag-worry? Ito po, the principle of substitution or replacement. Okay, ano po ang ibig sabihin nun? Dapat po, pag tinanggal mo yung worry, may papalit ka. Kasi pag hindi mo pinalitan, babalik si worry. Basta niyo po, parang baso ng tubig. May tubig na madumi, tanggalin mo. Pag hindi mo tinanggal yan, mamaya, may papasok na bago. So ito po, sa puso mo, tanggalin mo worry.
at palitan mo ng bago. Oo. Paano yan? Paano? Ito makinig. Kaya nga sabi ng Diyos, diba, don't worry about anything, pero don't stop there. Yes. Substitute or Ano sa replace substitute? it with something Now, else. siguro tanong nyo, diba? ano yung substitute? Ito na po, step number 6. Tanggalin ang worry, palitan ng Oo. Ano Ito, yung kanina number 5. Ngayon, number 6. Replace your worries with Ayan. Okay. prayers. So ito daw po gagawin nyo pag kayo nag-worry. Pag kayo nag-worry, stop. Pero ang hirap stop. Para ma-stop yan, palitan mo. Sa lagay mag-worry ka, manalangin ka. Put your hands together. Kausapin mo si Lord at sabihin mo lahat ng problema mo. Ano ginawa mo doon? The moment you pray, you stop worrying. Tama? So that's what you do. That's a principle of replacement. Kasi worry is a conversation you have with yourself about things you cannot change. And prayer is a conversation you have with God about the things He Ang can ganda change. po, worry sa kausap mo sarili mo sa mga bagay na hindi mo kayang Hindi mo baguhin. kaya. Pero pananalangin ka, kinakausap mo yung Diyos na kayang baguhin yung sitwasyon mo. That's what prayer can do. Kasi yung worry, nagwe-waste ka lang ng energy on the things that you cannot control eh. Kaya leave everything in God's hand. Think less, pray more. That's it. Think less, pray more, tanggalin ang worry, you pray. Ano pa? Alam mo, inaral to ng mga doktor eh, di ba? Doctors who have studied yung psychological effects ng prayer have reported that when praying, heart rate and blood pressure decreases. Kita nyo? Diba? And breathing regulates. So marami po sa atin, para ibaba lang po yung heart rate, minum pa tayo ng gamot. Ito po hindi na, sabi ng Diyos, pray. When you pray, Yes. bababa blood pressure nyo, mag-normalize ang heartbeat nyo, unti-unti. Gaganda po ang pakiramdam. Pray instead of worrying. Pray instead of stressing. Pray instead of panicking. Correct. Ayan Pray pa. instead of overthinking. At ang sabi nga po ng Diyos, in every situation, pray. So yun po, gawin nyo, pag nag-worry na kayo, you pray. Nakikita nyo, ay, ang ganda. Kung may mapagkakataon, hindi ko na alam magagawin ko. Ito po, part of prayer is worship. Listen to a good worship song na kinakanta po natin simbahan, you listen to this. Habang ikaw ay kinakausap kay Lord, mapasin mo, unti-unti, mag-fade ang mga worries. Okay. At ang number 7 step, Thank God for all He has done. ito po maganda. Di ba sabi, stop worrying. Pray. Hindi ka pwede mag-pray all the time. Oo. May kasunod. Pagkatapos mo mag-pray, magpasalamat ka sa lahat ng ginawa ng Diyos. Siguro tanong niya, ano connect nun sa worry? Ito po. Pag ayaw nagpasalamat sa mga ginawa ng Diyos, ito mangyayari. Alam mo ba mangyayari kapag nagpasalamat ka sa mga ginawa ng Diyos? Ito mangyayari. You will increase your faith in God. Bakit? Dahil naniniwala ka sa mga ginawa niya, anuman ang problema mo ngayon, maniniwala kang kaya niyang solusyonan. So yung pananampalataya mo kay Lord na kaya niyang solusyonan ang problema niya, tataas. And that's very good. Ano pa Number mangyayari? 2, you will believe God will solve your problems. Dahil nagawa na niya before, kaya niyang gawin ulit. Dahil naniwala ka, hindi ka lang maniniwala sa mga ginawa niya before. Even sa problema mo, ito kaya ni Lord, to, kaya ni Lord, to, kaya ni Lord, to, gagawin ni Lord. Eventually, nababawasan na worry mo. And you will have peace and worry no more. Dahil alam mong hawak na ni Lord ang problema mo. Yan po ang mangyayari po pag ginawa niyo po yung mga pinag-usapan natin. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Diyos po ang nangako niya na pag ginawa mo yan, you will have peace and you will worry no more. Sana mula sa araw na to, hindi na tayo mag-worry at kung may kapamilya, kaibigan ka nag-worry, share mo naman sa kanya yung pinag-usapan natin. Sabihin mo, puntahan niya kami sa aming YouTube channel na Vic and Aveline Garcia. Para mapanood niya po, ito pong pinag-usapan natin. Sana marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami pa tayong pag-uusapan ng tunay na magpapaganda na inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. At pwede po pala kami hindi mag-worry. Lalong-lalo na po kung papalitan po namin ang aming worries with prayers. At papasalamat kami sa lahat ng ginawa niyo sa aming buhay. At pangako niyo, the peace that's coming from you will be with us. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. At itidalangin namin sa pangalan ni Jesus.
Amen and And amen. amen! Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin At pagsasama. sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Dick Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.